Capricorn, Sun, Moon, Rising, Venus, or Cross Watchers. Ito po yung reading ninyo para sa katapusan ng buwan. Pero ito ay timeless reading din naman, kagaya ng mga readings ko dito. So, as long as dumaan sa feed mo to, natagpuan ka nito, kahit sa ibang panahon, no? Para sa iyo talaga yung mga mensahe na nandito. So, ito yung mga ganap, mga dapat mong marinig na mensahe para sa katapusan. At maraming salamat Capricorn, bago ka man dito or matagal na sa patuloy na pagsuporta, pagmamahal, pagsubaybay sa mga readings ko. Gusto ko lang iparating sa iyo na malaki ang tulong kung ikaw ay isa sa mga nag-subscribe, nag-like, follow, yung mga laging nag-share ng mga readings ko. Nagpapasalamat din ako sa mga nag-a-avail ng subscription, membership, yung mga nagbibigay ng stars, super thanks, yung mga nag-a-avail ng private readings ko, lalong-lalo na sa mga suki ko, walang sawang bumabalik sa ilang taon. Ayan. So, yung mga interesado sa private reading ko, tignan na lang lahat ng nakasulat sa description or pakipanood yung pinakadulo. Nandyan lahat ng details, instructions, pati na rin yung mga link na kailangan ninyo. Okay, tignan na natin. Pwedeng energy mo to, energy ng person mo. Hindi ko kontrolado kung past, present, or future energy kasi yung iba, sinasabi nila, ay tapos na sa akin yan. Okay? So, depende. Pwedeng sa iba tapos na, pwedeng sa iba mangyayari pa lang. Ako'y taga-relay lang, mensahero lang, kung ano yung mga nakikita ko sa cards, yun lang ichichika ko sa inyo. So, unang-unang card mo ay feelings. Ano ba to? Magkakaalaman na ba ng feelings? Or may mga emotions ba dito? Ano man tong mga mararamdaman mo na yan? Patience and memories. Fire sign energies, Aries, Leo, Sagittarius, meron dito. Merong Taurus or Libra. Yes, strong energy ng Aries, Leo, Sagittarius. Pwede rin may air signs, Gemini, Libra, Aquarius. Or Taurus. Malakas yung energy ng Taurus. Uy, magkakaalaman na ng feelings. Mga sikreto, High Priestess. Ayan na, may mga marireveal dito, Capricorn. Bago matapos tong month na to, explikin mo na yan. Oh, may revelation or pag-amin. Sa love life mo, ito yung mga cards. Pwedeng energy mo to, energy ni person. Bahala ka na dyan. Hindi ko alam yung kwento ninyo. So, nakikita ko dito, Capricorn, mukhang magbubunga yung patience. Kung naging masigasig ka, matyaga ka, itong katapusan, magbubunga yung patience mo. Pero pwede rin itong sitwasyon na tinatawagan na dugtungan mo pa yung patience mo eh. Siguro may kailangan mo pang maghintay, habaan yung pasensya mo. Pwede rin naman ganun yung sinasabi nito kung pinapayuan ka niyan. So, yun lang yun. Kailangan lang maging mapasensya ka siguro para maiwasan lalo yung further na mga conflict. Yan. Yung iba dito, tinatansya nyo yung emotions nyo, yung feelings nyo, or temper ninyo eh. Siguro mas paiirali ninyo yung patience instead na ayan, ma-overcome ka ng galit or emosyon, no? So, dapat mas lalong mapasensya kayo. Yun lang nakikita ko. Meron mga memories dito. Hindi ko alam kung may mga nagre-reminiscing, nostalgic. Kasi meron ditong tao na tinitignan niya yung mga litrato ng nakaraan. So yan, pwedeng ito pagbabalik tanaw. Romantic man ito, hindi naman always romantic. Pero meron lang something dito na mga binabalik-balikan na mga memories. Or yung mga memories na kahit na hindi mo naman, alam mo yon, yung minsan hindi lang maiwasan na bumabalik talaga yung mga memories eh. So, positive man yan or hindi, romantic man yan or not, no? Meron sigurong mga memories na sasagi uli sa isip mo. Okay? Itong month end. Wow! So, nakikita ko dito is mukhang may kasiyahan with the 4 of Wands. Ano man to? Occasion man to or wala. Basta may gathering, party, celebration, reunion, binyag, basta mga ganun, kasal. Something na
Yan, maraming tao, may socializing. Oo. Maraming meaning to. Pwedeng merong mag-homecoming, may magbabalik, or may pa-despedida. Despedida man yan na talaga magta-travel pa alis, mag-a-abroad, or despedida di soltera, like parang something na related sa marriage eh. Yan, no? Meron something na ipagsi-celebrate dito. Or parang event na maraming tao, or may mga imbitado dyan, may celebration, okasyon. Pwedeng alam mo yung baby shower. Oo. Meron ba ditong malapit ng mga anak? Ayan, baka yung iba dito, parating na yung baby. Whether ikaw to na may namumuong pregnancy pa lang, even paparating pa lang yung pregnancy, or meron na ditong malapit ng mga anak. Sabihin na natin, baka nga baby shower or binyag. Something na related din sa motherhood, sa fertility. Something na ina-expect mo nang darating, like ilang months mo nang hinihintay yan, and then okay, ito na siya, paparating na. Excited ka na. May kaganapan eh. Importante ito. Or pwedeng na, sa katapusan ng mga anak, yung mga ganyan. Or mayroong bagong member ng family na i-welcome. Basta merong something bago, something na i-give birth, something na iha-harvest, ayan, no? Na-expect mo na pag sinabi natin iha-harvest, pinaghirapan mo yun ng matagal, itinanim mo, so ngayon magbubunga na. Na-expect mo na ngayon yung pinaka-resulta or bunga. Ito na yun, okay? Or something na makakalabas na, matagal ng, iba parang mga baby, mga ilang buwan kayo dun sa tiyan, tapos lalabas, no? Parang ganun. Something na, mafi-free na, basta, this is expecting Kaya kung ano may ina-expect mo na yan, whatever you are expecting, na yung paparating. Good news with the Page of Wands, no? So, tungkol man to sa career mo, sa relationship mo, sa negosyo mo, or personal matters, sabihin na natin, ayan si Page of Wands, no? Something like exciting, yun nakikita ko. Very, very excited ka to hear this message, siguro, anumang mensahe yan. Paparating yan. Wow, this is Three of Swords. So, this is a period ng healing or recovery, acceptance. So, tapos na yung period ng heartbreak, tapos na yung pinakamahirap, pinakamasakit na part, no? Andito na yung naghihilom na yung sugat, nandito na yung tanggap mo na, napatawad mo na, ito na yun mending ng sugat yan Okay. Recovery period ito. Kumbaga, na-accept mo na, makaka-move forward ka na, yun yung good news na dala-dala niyan. Tapos na yung pagdudusa. Ayan. Paghihirap. Okay. Sa love life po naman, siguro iba sa inyo, baka muna, wala munang contact, wala munang mga ganap, or wala muna, may disconnection with space card. Siguro, this is a time out, or cool off sa inyo. O baka iba talagang wala lang munang communication, no? Hindi mo na kayo magkikita. Meron nagde-demand dito ng oras Pabayaan nyo muna siya. O pabayaan ka muna niya. O pabayaan nyo muna yung isa't isa. Bigyan nyo ng time and space yung bawat isa para makapag-isip. Yun yung kailangan ninyo. Break or space. Okay? Respetuhin nyo muna yung space na yan ng bawat isa. Meron dito nagde-demand pagbigyan mo muna siya or pagbigyan ka muna niya. Basta pagbigyan nyo muna yung isa't isa yung nakikita ko rito Siguro ayan, ito yung time din para mag-focus ka na lang din muna sa sarili mo habang ganyan yung nangyayari. Kasi kailangan mo ring makarecover Meron something dito na kailangan mong maging okay muna.
no? This is a time for healing. So, itong space na to, time out na to, makakatulong yan para makarecover ka. Kasi parang, pwedeng naging one-sided to, oh. Meron ditong parang, ine-expect niya na dapat, kung ano yung naibibigay niya is naibibigay din sa kanya dapat. Parang ganun. Siguro may mga bagay dito kailangan pag-isipan nyo muna tungkol sa isa't isa. Etong month end. Okay, Capricorn. So, yan yung pinaka-reading mo. Sana makatulong sa'yo itong reading na to. Take care, God bless, and babush. And kung balak nyo pong mag-book or mag-inquire ng personal readings ko, basahin nyo lamang po itong nakasulat sa screen or yung nakalagay sa description.